relax magpa-blower dito si Hercules. Si Snowy naman ayan nakatakas na naman sa kanyang room. Very excited nga si Hercules nang palabasin siya ng kuya niya ngayon. Paano ba naman kasi akala niya ay magra na naman siya sa labas? Alam niya naman itong Hercules natin, adik na adik talaga sa afternoon run niya. Pero ang hindi niya alam, eto't liliguan nga siya ng kuya niya. Na-realize lang rin nga niya na liliguan siya nang dalhin siya ng kuya niya dito sa kanilang grooming area. Feel ko tuloy, bigla siya naging sad kasi naman bigla siyang binuhusan ng kanyang kuya at na-realize niya agad na maliligo pala siya. Bali si Kuya Edmar nyo nga ang nagpapaligo ngayon at sa buwan na itong si Hercules nga lang pa yung napapaliguan. Actually, dapat talaga itong buwan na to ay lahat ng pack members na natin mapaliguan kaso medyo na late talaga kaya naman itong si Hercules pa lang yung unang naliguan tapos patapos na rin nga yung buwan. Pero syempre, may make sure natin na lahat ng pack members natin ay mapaliguan natin. Para nga pala sa mga bago dito sa ating page or kung di nyo napanood yung video explanation ko noon, not all breeds po ay kailangan paliguan ng madalas at meron rin po talaga mga breeds na hindi kailangan ng ligo every week or every month. Gaya na lang nga po ng mga Siberian Huskies kasi number 1 ang mga Huskies po, malinis sila sa sarili. Number 2, dahil nga malinis sila sa sarili, hindi sila madaling bumahot, hindi talaga sila masyadong nagdudumi at all. Kaya naman hindi rin talaga nila kailangan ng ligo ng ganun kadalas at alam nyo ba makakasama rin talaga sa mga ibang breeds kung madalas nyo silang paliliguan. In some cases po kasi yung mga doggy na madalas paliguan, nagkakaroon po sila ng mga skin problems. Alam niyo yung mga sugat-sugat sa katawan just because nag-dry na po yung skin nila dahil sa kakalagay ng shampoo at dahil sa sobrang dalas na pagdigo. Yes po, opo, ang shampoo po talaga ay nakaka-dry rin po ng skin ng ating mga fur babies kung palagi nyo silang gagamitan. Kaya nga hindi rin talaga natin madalas pinaliliguan ng ating pack members. Kaya naman napag-desisyon ni mother na every other month na nga lang daw yung pagpapaligo natin sa kanila at okay na okay rin naman para sa kanila yon. Since sila nga po ay indoor dogs tapos hindi rin talaga sila masyado nagdudumi at syempre hindi rin naman sila masyadong nabibilad sa araw, meaning hindi naman sila masyadong naiinitan sa kanilang sarili dahil nga naka-aircon din naman sila. Kaya naman itong pack members natin, caring-carry lang sa kanila kahit hindi sila madalas paliguan. After nga maliguan ni Kuya Edmar nyo si Hercules, punasan niya nga pa yan at talaga nakadalawang towel pa siya. Paano ba naman kasi sobrang kapal talaga ng balahibo ni Hercules, hindi talaga kakayanin ng isang towel lang yung gagamitin pang dry. Pero alam niyo naman yung towel na yan ay para lang nga makatulong na ma-dry sila ng konti kasi ang gagamitin talaga natin para ma-make sure natin na 100% dry siya ay etong blower. Para nga kasi guys sa mga double coated na mga breeds, mahalaga po na matuyo natin sila ng maayos 100% dry kapag paliliguan natin sila. Hindi lang yan pang aesthetic purposes guys or para maganda itsura after maliguan, mahalaga rin po kasi talaga yan. Kasi nga po ang doggy na double coated kapag hindi mo make sure na laging tuyong-tuyo yung kanyang katawan or yung pinakaanit niya, maaari siyang magkaroon ng mga fungi. Dahil nga po kasi double coated, syempre hindi talaga masyadong naiinitan or nahanginan man lang yung pinakaanit or yung loob ng balahibo niya. Kaya naman ang tendency kung basa yan, hindi talaga siya matutuyo. Hanggang sa kung ano ng mga bacteria ang nandyan na talagang magka-fungi na talaga sila. At alam niyo naman na hindi yun maganda. Kaya naman every time na magpapaligo tayo, minimake sure natin na tuyong-tuyo talaga ang pack members natin, lalong-lalo na itong si Hercules at yung iba nating pack members na talagang sobrang woolly. Nag-aalat rin nga talaga tayo ng mahabang time, lalong-lalo na nga when it comes to pagbo-blower at talagang hinahabaan natin yung pasensya natin. At syempre, pati rin naman yung ating pack members ay very good kasi sa totoo lang hinahabaan lang din talaga nila yung pasensya nila when it comes to blower. Kasi naman, hindi rin naman talaga nila yun gusto pero wala naman silang magagawa kasi nga syempre, kailangan din nila yan at hindi naman pwedeng hindi talaga yung gagawin sa kanila. Anyways, nung makatapos nga i-blower tong si Hercules, pinalabas na nga muna siya ng kuya niya para nga makapag-potty siya. Nakakaloka, nandito na naman nga itong si Brindle at todo pangulit pa nga dito kay Hercules habang si Hercules nga naghahanap ng mawiwiwian niya. After niyang magwiwi ay nagpupo pa nga talaga yan. Tingnan nyo nga naman na pupupo na pala siya kanina pa pero tinapos niya muna yung pagligo sa kanya. Nung makapasok naman siya sa mansyon, pinapasok pa nga siya ni kuya dito sa loob ng office at nandito nga si mother ng time na to at ayan nandyan nga rin si Brindle kasi nga papapasukin silang dalawa. Nung kinagabihan naman, Diyos ko, itong si Snowy may paganap na naman. Ewan ko ba kay Kuya Sermer nyo kung bakit lagi niyang hindi naiisara ng ayos itong painuman ni Snowy kaya naman nung humiga siya, ayan nadanggil niya talaga yan at bumukas. Nung mapansin nga ni Snowy nung una, hindi naman talaga siya lumalabas at actually para ka nakalimang attempt nga po siya ng pagsilip-silip dyan pero hindi naman talaga siya totally lumabas. Kumbaga sisilip nga lang siyang ganyan tapos titingin-tingin sa paligid tapos babalik nga ulit sa loob ng room niya tapos hihiga tapos mamaya sisilip ulit. Feel ko nga talaga gets naman niya na kahit nga makalabas siya, wala rin naman siyang mapupuntahan kasi nakasarado nga yung gate doon sa pag-akyat ng hagdan dito sa second floor. Tapos pagod rin nga siya nung time na to kaya naman mas okay na
nakapagpahinga na nga lang siya. Nung nakapasok nga siya ulit sa loob ng room niya, para nagpahinga nga lang siya ng 10 minutes. Tapos mamaya-maya pa after nga niya makapahinga ito, sumilip nga ulit siya hanggang sa ayan diretso na nga't biglang lumabas na rin talaga siya. Hindi rin nakatiis ang batang to. Nagising pa nga itong katabi niya na si Mishka, tingin-tingin talaga sa kanya. At syempre lahat ng pack members talagang nagkagulo nung makita nga na si Snowy ay dumaan sa harapan nila. Kaya naman nagumpisa rin sila ng howling session. Eto nga, pakinggan nyo kung gaano sila kaingay. Pakinig na rin naman na sila ni Mother ng time na to, pero hindi nga lang niya sila masilip since si Mother nga may alagang bata, tapos todo iyak pa nga itong batang to nung time na yun. Kaya naman nung makatapos nga kami sa road trip namin pag-uwi, saka nga lang napuntahan ni Kuya Jomar itong si Snowy at ipapasok ulit doon sa loob ng kanyang room. O diba, halos 4 hours din si Snowy sa labas at mukhang nakatulog na nga siya at sa